Magandang araw mga kababayan mula Luzon, Visayas at saka Mindanao. At nakikiramay ho tayo sa ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Christine at Bagyong Leon dyan sa hilagang bahagi ng ating bansa. Now, during the Senate hearing noong nakaraang Lunes, tinitingnan ho natin yung full video doon. Napakinggan ho natin itong si Police, ano ba itong pangalan nito? Si former Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Hector Grijaldo, excuse me, na sinabi niya na parang kino-coach siya by Representative Dan Fernandez at saka itong si Congressman Abante doon sa ginagawang Quadcom Committee doon sa illegal drugs during sa termino ni former President Rodrigo Duterte. Dahil dito, yung credibility na ginagawa ng Quadcom Committee dyan sa lower house, dyan sa House of Representatives, pero parang nahaluan na ito ay merong talagang aim yun sila. Meron silang objective kung ano ang gusto nilang mangyayari. At saka parang pinipuwersa or kino-coach yung mga witnesses na ito yung dapat nilang sabihin. Kaya yung iba, yung mga doubtful at saka sa ang mga suporta ng former president na nasasabi nila na they confirm na itong ginagawang hearing ng Quadcom Committee dyan sa lower house ay isang lamang parang publicity. Isa lamang like, ano bang tinatawag nila dyan? Para lang madiin yung presidente. Okay, anyway, para mapakinggan natin yung buong sinabi ni former Mandaluyong Chief Police Colonel Hector Grijaldo. Kayo na ho ang magdidesisyon kung ito bang si Police Colonel nagsasabi ng totoo o hindi. Kasi kapag sa tingin ninyo nagsasabi ito ng totoo, talagang magiging or alanganin ang magiging resulta ng Quadcom Committee dyan sa lower house. Kapag hindi naman, pakinggan nyo na lang si Police Colonel. Yes, Your Honor. Right. Mr. Chair, Your Honors, sa ating lahat, magandang hapon. Allow me to read my opening statement. Matapos ang House Quadcom hearing na umabot ng 14 hours, dumating ako sa bahay ng madaling araw ng October 23, kasagsagan ng Bagyong Christine. Hinihintay ako ng aking pamilya at nag-aalala at di nakatulog hanggang safety akong makauwi. Dala-dala ko ang masamang karanasan at hinanakit sa pangyayari, pero di ko agad nasabi sa aking asawa. Hanggang lumipas ang ilang araw, napansin niyang matamlay at di ako mapakali. Di ko matiis na di ko sabihin sa kanya, kahit alam kong apektado siya at may nervyos ang pag-usapan ay tungkol sa trabaho ko. With great courage, I confided everything to her. Kahit ito ay malaking problema, and it will affect us, and it will change on our normal and simple life. My career for almost 30 years of service, our personal and family safety and security, and maybe I will be condemned or be ostracized. My wife hugged me and started to cry and asked me why. I told her patagal na tayong nagsusumikap and we have to be strong and survive together. Mauna ni ang panahon nga magpakabanata means makialam. Lisod maging witness rata o maging innocent bystander. Maangol gyapon ta
o maging casualty tayo. Gipasabot na ko sa iya ha. I have to explain to her, kailangan naay mo barog sa kamatuoran. There must be someone to rise up to the occasion. I told her that I have the moral obligation and a call of duty to uphold as police officer. In the eyes of God and in the soul of man, I have to say this, even God was betrayed 3 times. But this time, I have to say this, I don't want to betray our beloved country, our fellow Filipinos, and to God Almighty. I don't want to discredit the men and women of the Philippine National Police, the institution where I belong. I don't want to destroy my beloved alma mater, the Philippine National Police Academy, who molded me with moral values to speak for the truth that I owe, and it's time to give it back, the honor and respect. Your Honor, allow me to read my affidavit. Good. Sige. David, Yes, Your Honor. sige, also submit a copy to us. Sige, Yes, Your sige. Honor. Mahaba po yan? Ilang pages pa yan? Saglit lang ho, Your Sige, Honor. go ahead. Okay. Allow me to read, Your Honors, my affidavit. I, Police Colonel Hector U. Grijaldo, 3rd Level Officer, presently assigned at Personal Holding Administrative Unit, Camp Crame, Quezon City, after duly sworn to, under oath and in accordance with law, do hereby depose and states that I have been dedicated to public service for almost 30 years. And since I took my oath as cadet on June 1, 1995, on October 16, 2024, I was again invited as a resource person in the 9th Joint Public Hearing of Committees on Dangerous Drug, Public Order, Safety and Human Rights, and Public Accounts of the House of Representatives scheduled on October 22, 2024 at 9:30 a.m. I, together with other invited PNP personnel, attended the joint hearing in the House of Representatives. After I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached by a security personnel while I was seated in one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was summoned by Congressman Dan Fernandez. I went out of the room with the security personnel. When we were outside, he told me to go to the left corridor and proceed straight to the end room. While walking, I saw other witnesses who were standing in the corridor, including my classmate, Major Portalesa and Captain Anoba, who was wearing a PNP uniform, and the latter acknowledged me by saluting. When I entered the room, I saw 2 lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room, sat far end of the chair on the right. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito, while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system.
i-confirm mo lang. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and I asked myself, why me? I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying, as I have not read the affidavit. We went silent for a while. And then Kong Dan Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS, alam mo to, pulis ka na sa Davao nito. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. After some time, Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. The cordial conversation between us continued. And I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Then Kong Abante asked me where I serve as a chief of police, to which I answered, Mandaluyong City Police Station. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman, Colonel, ganito na lang, alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic, and there were less crime committed. And we did not receive any reward from anyone. I added that we only received funds, additional MOA or support fund from the Peace and Order Fund of the LGU. I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time. And I have no personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policeman are noble and requires great sacrifice, even without the reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and people. Then Kong Dan asked me, si Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya sa Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case. When I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din sa amin, baka ma-incriminate ako, sir. After the discussion, they did not give me a copy of the second affidavit of Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room, while I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while. I presume that they are about to present the second affidavit of Police Colonel Garma. I asked the two lawyers of Police Colonel Garma why they have chosen me. They did not answer me and just
stared at me, and that I went back to the hearing room. When I went back to the hearing room, I immediately called the attention of Police Colonel Lito Patay, who were sitting behind the witness table. We proceeded at the back of the lobby area when they suspended the hearing. I confided and discussed to him what happened in the room with Kong Dan Fernandez and Kong Abante and the tall lawyers of Police Colonel Garma. That's all, Mr. Chair. Ayan mga kababayan, kung napakinggan nyo ng maigi ang testimony ni Police Colonel Grijaldo na kino-coach siya, itinuturo ni Congressman Dan Fernandez at saka even by Congressman Abante and trying to tell him ano yung paragraph na dapat niyang sabihin to confirm na meron nangyayaring reward system doon sa drug war sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Kaya kapag ganon, nailagay sa alanganin yung kredibilidad na ginagawa ng Quadcom Committee. Bakit? Dahil parang it's like a role play doong ang nangyayari dyan sa ginagawa nilang investigation dyan sa lower house. So, of course, kung titingnan naman natin itong police colonel, kapag credible ito, kapag may kredibilidad ito, kung nagsasabi talaga ito ng totoo, talagang hindi ka paniwala yung mga nangyayari dyan sa lower house. Kapag hindi naman nagsasabi ng totoo itong si Colonel Grijaldo, pero ano bang kanyang makukuha na mag-testify siya doon sa Senate na yun ang ginawa ng lower house? Diba? Ano ba ang kanyang makukuha doon? At saka magsisinungaling siya doon sa Senate. So, itong si Congressman Dan Fernandez at saka itong si Congressman Abante, meron silang malaking accountability sa kanilang ginagawa dyan kapag totoo ito. Tayo naman mga ordinaryong mga mamayan, wala naman tayong kinalaman sa ganitong pangyayari na directly, pero indirectly, nagiging magulo yung atong bansa, nagiging magulo itong nangyayari sa ating bansa dahil sa mga ganitong kasinungalingan dyan sa ating lipunan. Kasi dapat ang isang leader ay dapat maging tapat doon sa kanyang ginagawa at ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay para sa kanyang mga kababayan, hindi lamang sa mga pansariling interes. Alright? So, kayo ho mga kababayan, naniniwala ba kayo dito kay Colonel Grijaldo? Naniniwala ba kayo dyan sa ginagawang investigation dyan sa Quadcom, dyan sa lower house? Sino ang inyong paniniwalaan? Si Colonel Grijaldo o si Congressman Abante at si Congressman Fernandez? Sino ang mas reliable at credible? Ayan, comment down below. Magandang araw.